Hi guys! So kakagaling lang namin kanina sa Makati kasi ngayon yung scheduled pick up ng passport namin. So today is February 27 at happy to share na na-approve kaming apat. So basically we're family of 4, 2 adults, 1 teenager and 1 kid, and na-approve yung Chinese visa namin, valid for a 30 days stay sa China. So for us Filipinos kasi kailangan kasi ng Chinese visa bago makapunta ng China. Hindi kami dumaan sa agency. Like, DIY lang yung ginawa naming application. Kasi mas mahal syempre pag sa agency. Kasi ang presyo ng ng application ng Chinese visa, kasi dito sa Manila, kailangan natin dumaan sa Chinese Visa Center. Yung inabot ng total nun, kasi may visa fee din, tas meron din parang Chinese Visa Center like fee. So parang ang total nun is around almost 3,000 to 898 ata to be exact for each of the applicant. So ayun lang, times nyo na lang sa apat, yun yung total na binayaran namin for the application na lang din. So itong video na to, kung sakaling gusto niyo pumunta ng China at gusto niyo ring mag-DIY na apply ng Chinese visa, sana makatulong ito. So dito i-share ko kung ano ba yung mga processes at mga requirements na sinabit namin. So let's start with the process. Kasi ngayon, as of Feb 2026, kasi Feb 2026 kami nag-apply, ang ginawa namin is first, kailangan yung gumawa ng account doon sa Chinese Visa Center website. Kailangan nyo munang gumawa ng account doon, tapos kailangan nyo doon mag-submit ng application nyo. Pag nakagawa na kayo doon, madali lang naman siguro lagay ko na lang dito yung link nung website nila. Tapos i-follow nyo na lang yun. Very self-explanatory lang naman yung pag-fill out ng form. Pero kung may mga tanong kayo kapag na-encounter nyo, kasi baka may mga tanong doon na medyo confusing sa part nyo, feel free to message me para sakaling makatulong ako sa inyo, okay? Pagkatapos naming gumawa ng account, dahil family of 4 kami, okay lang na isa lang ang gumawa ng account. Kasi yung sa amin, ako lang ang gumawa, tapos ako na yung nag-submit din sa kanila. Ako na yung nag-apply dun sa tatlo, like sa husband ko, dun sa dalawa kong anak. Hindi na kailangan gagawin lahat ng applicant ng kanya-kanyang account. Okay na yon. So, pag nag-apply kayo doon, isasubmit nyo lang din doon yung mga requirements. Sa amin, as adult, ano ba yung mga requirements na sinubmit namin? So, una, passport. Kailangan 6 months valid pa yung passport nyo. Tapos may space pa para doon sa stamp. Yun yung isa sa mga requirements. Pangalawa, ay yung ID picture. May certain size na required sa Chinese visa. And pag nagpa-picture naman kayo sa photo line or sa mga picture studio, alam naman nila yun, sasabihin nyo lang na for Chinese visa. Alam na agad nila yun. Kasi kami dito, nagpa-picture kami sa may photo line. So, ang sinabi lang namin, picture po para sa Chinese visa application. Tapos may sinabi silang size. Nakalimutan ko lang kung anong size. Siguro lagay ko na lang din dito for your reference. Dahil working kami, both me and my husband, kailangan namin mag-submit ng ITR. Nakalagay kasi dun sa website, BIR stamp 2316. Pero kasi ngayon, sa pagkakaalam ko, hindi naman na nag-i-stamp. Okay na yun, basta signed ha. Signed yung 2316 nyo. And next is COE. So doon sa COE, na kailangan nakalagay doon yung kung gaano nakatagal sa company. Ang sinubmit namin ay COE na nakalagay kung gaano na kami katagal sa company. At the same time, anong position namin, at saka kung magkano yung gross annual salary namin. Yun yung nakalagay sa COE namin. Next is yung bank details. Ang kailangan yung isubmit ay bank certificate with ADB. Tapos naka-address doon yung Chinese embassy address. Yung something like that. So, kailangan i-indicate nyo dun sa bank certificate nyo. Kailangan isubmit nyo din yung 6 months na bank statement nyo. Ayun. Kung magkano ba dapat laman ng bank account, hindi ko sure. Kasi parang wala rin ako nabasa na requirement kung magkano ba talaga yung laman ng bangko mo bago ka ma-approve. So that I can't comment. So, ayun lang. Based lang to sa experience namin. Next is yung flight details nyo. Kailangan isasubmit nyo yung back and forth na flight ticket nyo.
Next is yung hotel booking. So, kailangan nyo ding isubmit yung copy ng confirmed booking nyo sa hotel. So, sa amin kasi, medyo marami kaming hotel. Kasi sa Beijing, isang hotel lang kami. Pero pagdating sa Shanghai, dalawang hotel kami. Kasi, yung first 3 nights namin sa Country Inn yun. And then, yung remaining 2 nights namin ay sa ano naman, sa Disneyland. So, ayun. Pag nag-fill out kayo ng form online, ilagay nyo lang yung mga address ng hotels nyo, tapos goods na yun. Next is yung itinerary. So, gumawa ako ng itinerary namin applicable for Beijing and Shanghai. So, kung gusto niyo rin ng sample itinerary na pinasa ko, pwede ko naman i-share sa inyo. So, message nyo lang ako kung gusto niyo. Dahil kami ay may mga anak kaming kasama. Sa mga anak namin, may dagdag na requirements nila. Okay? Family namin, it's not as straightforward as other family. Kasi, yung dalawa kong kids ay, yung panganay ko ay anak ko sa pagkadalaga. Tapos, yung isa ko namang anak ay sa amin, sa husband ko. So, medyo may iba pa kami sinabit ng mga requirements to comply doon sa pag-secure ng Chinese visa. Okay, let's start with doon sa requirements ng panganay ko. So, ang pinaka-requirement niya ay una, yung passport, same din. Tapos, yung ID picture. Tapos, school ID, kasi nag-aaral na yung anak ko. So, kailangan niya ng school ID. So, sinubmit din namin yon. Next is, flight details din, hotel bookings, yung daily itinerary. So, sinubmit ko din yun sa kanya. So, separate yun. Pag sinabit nyo din physically sa center sa Makati, kanya-kanya yon, kanya-kanyang kopya yon. And next is sponsorship letter for my 2 kids. So dahil ako yung sponsor nila, gumawa ako ng letter for them na ako yung parang sinasabi ko doon sa letter na ako yung gagastos lahat ng daily expenses namin doon pagka pumunta kami ng China. Or kung gusto nyo, pwede ko rin i-share yung sinubmit ko, tapos edit nyo na lang yung name. Pwede naman, message nyo lang din ako. Next is birth certificate ng bata. Kailangan i-submit yon. And next is yung passport ng parents. So, sinubmit ko yung passport ko, tapos yung tatay ng anak ko, sinubmit ko din yung passport niya alongside doon sa parang parent consent doon sa pag-travel. So, pinanotarize pa namin yun sa attorney. I'm not sure kung kailangan ba notarized. Pero kasi ako, para sure, pinanotarize na namin yung consent. So, ayun yung ipinasa namin. So, kailangan din na ipasa ay yung mga bank details ko. Kasi para sure, or makasiguro sila na capable naman ako na mag-sponsor sa kanila. Bukod pa pala doon sa bank statement ko, sinabit ko din yung ITR tsaka COE ko online doon sa application form. Kasi at the end of the application form, may part doon na kailangan nyo mag-upload ng mga documents. So, doon nyo i-upload yung documents nyo. Sa bunso ko naman, dahil hindi pa nag-aaral yung I mean nag-aaral na siya, pero kasi saling kiat-kiat lang siya. Ang mga requirements niya ay ganun din. Passport, ID picture, yung hotel and flight bookings, yung daily itinerary, yung birth certificate, parent passport, yung sa husband ko and sa akin, tapos yung sponsorship letter din. So, sa bunso ko, hindi na kailangan nung consent kasi kasama naman kaming both parents sa travel. Kailangan lang ng consent pagka hindi kasama yung both parents or hindi kasama yung tatay. So, kailangan yun ng consent. Hindi kasama yung nanay o yung nanay naman kailangan mag-submit ng consent. So, ganoon siya. Dahil ako ngayong sponsor sa bunso ko din, so nagpasa rin ako ng sponsorship letter, nagpasa rin ako ng ITR ko, tsaka COE. To prove na ako yung sasagot doon sa expenses namin pag nasa China na kami. So, basically, yun lang yung mga requirements. Ang pagkapasa nyo yun online, eto na. Pagpasa nyo online, you're gonna wait for ilang days sa case namin para ma-approve or review completed. Kasi once na ma-complete siya, magsisend ng certificate, yung sa email, magsisend ng certificate, tapos ayun yung ipapasa nyo doon sa Chinese visa. Ipapakita nyo doon sa Chinese visa center. Tapos kasama na yung mga documents, physical documents ng mga sinabit nyo rin online. So, okay.
So, timeline namin. So, nag-submit kami ng mga requirements. Nag-fill out kami ng application form online, Feb 7. That's Saturday ng madaling araw. And then, eto pa, nag-submit kami Feb 7. So, dahil ako yung unang nag-fill out ng application form para sa sarili ko. Tapos, sumunod yung sa asawa ko at saka dun sa dalawa kong anak. Doon ko lang napansin, pagka-submit ko ng lahat ng ng application forms namin, doon ko lang na-realize na mali pala yung place of birth na nalagay ko sa akin. So, kinailangan kong mag-reapply ulit. So, kinailangan kong i-cancel. So, okay lang magkamali ha. Baka kabahan kayo kung ano mangyayari. Hindi na pwedeng magkamali or ma-approve pa ba ako or what. Pwedeng magkamali. So, kung na-realize nyo agad na nagkamali kayo, i-cancel, pwede nyo namang i-cancel or wait for the result or yung result nung online review kung hihingaan ba nila kayo ng panibagong requirements, something like that. Kasi sa akin, nagkamali ako ng place of birth. Maling-mali, like kung ano yung nakalagay dun sa passport ko versus dun sa nilagay ko. So, nakita ko agad siya, same day, like, minutes lang. Ang ginawa ko, cancel ko. Akala ko, pagka-cancel ko, makakapag-apply na ako. Hindi. So, I waited like for 3 days para ma-cancel yung application ko. Pag na-cancel kasi, doon ka palang ulit makakapag-reapply. So, i-open mo yung application mo, may button doon na nakalagay reapply. Kapag totally cancel na yung application mo, mapipindot mo na yung na button mo na yun. So, ako kinancel ko parang 3 days bago na-cancel. So, Feb 10 na-cancel while yung application nila pending pa din. Online review pending pa din. So, nag-apply ako. Pagdating ng Feb 14, completed review na yung tatlo, yung husband ko tsaka yung dalawa kong kids. Ako, pending pa rin yung yung status ko. So, okay lang yun. Hindi agad kami pumunta ng Makati. Inintay kong ma-approve din yung sa akin. Kasi, syempre, sayang naman yung pamasahe kung maiiwan pa ako. So, Feb 10 ko nag-resubmit ulit. Feb 22 na. Yun, medyo natagalan, no? Kasi Feb 10, tapos Feb 22 na ako na-approve. Kasi, closed ang Chinese Visa Center for 1 week dahil sa Chinese New Year. So, kaya ayun yung medyo nagpatagal doon sa application. So, nung nakuha ko na yung certificate ko sa email na completed review na din kasi yung status, Feb 24, nagpunta na kami doon sa Makati. Sa may Noble Square lang siya. Malapit lang siya doon sa may STI Prime Holdings sa Ayala Ave ata yun. So, pwede kayo doon po. Madali lang siya kung sakaling magko-commute kayo. Kung may kotse naman kayo, pwede kayong mag-park doon sa may HB De La Rosa o kaya doon sa may Enterprise Tower doon. Halos katabi lang din. Mga pay parking. Pag punta nyo doon sa Chinese Visa Center, bawal mag-picture. Mabilis lang din yung process kasi ang daming counters. Hindi pumapetex. Like doon sa experience namin, as in sobrang daming tao kasi 1 week sarado yung visa center eh. Pero pagpunta namin doon, like, parang ilang oras din kaming nakapila kasi normal processing lang kami, hindi kami express. So, ayun. Pero kung siguro hindi naman nag-holiday, baka mukhang mabilis lang naman. Tapos, pagka-submit nyo ng mga requirements, may ibibigay sa inyong schedule kung kailan yung pick up. Tapos, tapos puntahan nyo na lang doon kung kailan yung scheduled pick up nyo. So, ayun lang naman. Tapos, yung sa result pala ng Chinese visa namin, 30 days validity, 30 days stay yung in-approve sa amin ng embassy. So, ayun lang. So, sana nakatulong tong video na to kapag gusto nyo ring magpunta ng China at mag-apply ng visa. Thank you!